Nilagay ko dyan yung ang ating topic will be the redemptive purpose of suffering. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang interesado sa subject na to about the redemptive purpose of suffering. And more or less, kung wala kang dinadanas ngayong trial or suffering, baka hindi ka interesado. And I would understand that. Pero as a believer for several decades na, isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa iyo kapatid. Naaaring sa mga sandaling ito hindi dumadanas ng suffering. Mangyayari yan. Hindi maaaring hindi. Mangyayari yan. The question now is, how prepared are we to enter or to go through sufferings? So yan natin pag-aaralan ngayon. At tulungan ang learner, tulungan tayo na maintindihan yung Christian suffering. At ang Christian suffering, mga kapatid, is not meaningless. Pag sinabi kong Christian suffering, hindi lahat ng suffering, kundi ang Christian suffering is not meaningless. Dahil ang Christian suffering, yung pagdurusa ng isang tunay na mananampalataya, should always be redemptive. Ibig sabihin, meron siyang redemptive purpose kasi tayong mga mananampalataya na kay Kristo ay kasama ni Kristo pagdating sa suffering. At may purpose ang suffering, una, to refine our faith, pangalawa, to bear witness to the world of God's grace. So tingnan natin ilang mga bagay. Bago tayo magpatuloy, tingnan natin. May tanong ko sa inyo, no? Meron ba kayo naiisip na panahon sa buhay nyo na kayo ay nakaranas ng something painful or difficult? And yet, ginamit pala ng Panginoon sa ikabubuti ninyo. Alam nyo, bago ako naligtas, bago ako naging mananampalataya, talagang dumaan ako sa isang phase ng kinukwento ko kanina during the worship service na talagang binagsak ako ng Panginoon sa isang relation. Talagang life became meaningless. Nagsasuffer ako every night, hindi ako makatulog, hindi ako makakain ng maayos, hindi ako makapagtrabaho ng maayos because of that broken relationship with a former woman. No? At kung titingnan mo, anong purpose nun? Para sirain ako? Para saktan ako? Para magdusa ako? Yun lang nakikita natin, no? Pero behind that all, meron palang purpose ang Panginoon. Ginamit na yon for me to find Him. Yun ang ginamit ng Diyos para magkaroon ako ng hindi na motivate, kundi yun ang ginamit ng Diyos para itulak ako to look for God. Kasi helpless na, desperate na eh. Ngayon, ito mga kapatid, ito nangyayari ngayon. May mga mananampalataya na pagka sila ay naging mananampalataya na, they are expecting wala ng trial. Wala ng pagsubok. Everything will be okay. Pero, kaya nga tinatanong ko kayo ngayon, sa mga sandaling ito, can you think of a time, isang panahon sa buhay nyo, something painful or difficult later turned out for your good? Ako yun, masasabi ko, and then later on, mayroon pang mga bagay na nangyari. Bigyan ko ng halimbawa, tungkol na naman ito sa love life, no? May nililigawan ako na Kristiyano na. I thought it was in the will of God. Maliwanag sinasabi ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na ang pag mag-asawa in the Lord. And that's what I did. Naghahanap ng mapapangasawa in the Lord. Pero matindi, parang kang hot potato na binagsak nung nililigaw mo, parang wala lang. Napakasakit. So ano naging good doon? Napangasawa ko yung babaeng talagang bagay, talagang kumukumpleto sa akin. Yun ang point, no? What I'm telling you is, yung suffering natin,
my purpose? Kaya tanungin yung mga sarili niyo. At maybe, at the moment, meron kang dinadanas na trial or suffering. At pag sinabi nating trial or suffering, it doesn't mean only yung mga crisis sa buhay. Pwede maging crisis din yung mga physical suffering. Ano ba si Joni Eareckson Tada, yung kanyang chronic pain niya for 6 decades na, or kulang-kulang 6 decades na yung chronic pain niya na hindi siya makakilos. Yun ay matinding suffering yun. Every day meron siya nararamdaman sakit sa katawan. Hindi lang yun. It could be a financial suffering. It could be an emotional suffering. It could be a relational suffering sa mga sandaling ito. No? So, tanungin ko kayo, no? Mag-isip kayo, kung ikaw ay mananampalataya, think of a suffering o trial ng isang hindi mananampalataya na hindi nararanasan ng mananampalataya. Meron ba kayo naiisip? Meron kayo naiisip? Meron ba ang mga Kristiyano ba ay ligtas sa cancer? Dahil siya ay Kristiyano? Ligtas ba siya sa financial loss? Hindi. Ligtas ba siya sa breakup? Na kayo pag kayo mag-asawa, malamang forever na kayo? Hindi rin. In other words, kung anong dinadanas ng mga unbeliever, pwede nating danasin. Yun ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, yung dinadanas mo ngayon, whatever that is a common thing na dinadanas ng unbeliever. So ano ngayon ang reason bakit natin pinag-aaralan ang suffering? Bakit natin pinag-aaralan ang suffering? Una kasi, bagamat ang suffering is universal, ang kaibahan lies in the purpose and outcome. Doon sa dahilan at kung ano ibinubunga na ito. Bakit? Lahat ng tao dumadanas ng pain, rich or poor. Hindi porket mayaman ka, libre ka sa cancer. Hindi porket mayaman ka, kahit pa bilyon-bilyon na yung pera mo, hindi mo mararanasan yung lungkot, hindi mo mararanasan yung the pain of loss, hindi mo mararanasan yung naalala ko tuloy si Joe De Venecia, ganda-ganda ng bahay niya, talaga doon sa Forbes, sa mga pinakamagandang bahay. And despite that, namatay yung anak niya, nasunog doon sa bahay niya na pinagawa, napakaganda. Hindi, money will not keep you from suffering. Kaya hangal yung tao, sabi ng Panginoon, hangal yung tao na walang ginawa kundi magkamal ng pera. He's a fool. Paano lang ako. Pero ang point ko, suffering is universal. Ang kaibahan lang, sa mananampalataya, ang suffering is not punishment. It is preparation. Ito ay paghahanda. In other words, yung sakit ng ngipin ng isa na hindi believer is the same na sakit ng ngipin mo, the same pain, yung purpose ang iba. Sa kanya, punishment yun, patikim pa lang ng Panginoon yun kasi darating yung panahon, masigit yan na yung dadanasin if you continue in your sin. Patikim lang yun. Para isang mananampalataya, ito'y simpleng sakit ng ngipin o simpleng nakaranas ka ng parang hindi ka pinapansin, nakakaranas ka ng discrimination o kaya ikaw ay nagkaroon kayo matindi pag-aaway ng mag-asawa o kaya bumagsak kayo yung negosyo, may purpose yun. At madaling sabihin na may purpose yun. At yun ang pag-aaralan natin later. Ano yung redemptive purpose ng suffering? Ano ang kaibahan ng suffering ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Maliban doon sa purpose, ano yung main difference? Ano ang main difference? Pinakamalaking kaibahan ng suffering ng Kristiyano sa hindi mananampalataya.
magkatabi kayo sa higaan. Siya may colon cancer, stage 2. Ikaw merong bone cancer, stage 4. Mas malala sa'yo. Sa kanya stage 2, sa'yo stage 4. Anong pinakakaibahan? What is the difference between those two kinds of suffering? Ano na? Mas mahal daw yung mas mahal yung gamot no stage 4 kaysa sa stage 2. Yung ba? Ano na? Wala. Pare masakit 'yon, no? Pero ano ang kanyang metaphysical difference? Meta ibig sabihin beyond sa mundong ito. Nandoon yung difference. Ano yung kaibahan? Ano yung kaibahan? Yes. Ano? Naku, nabibingin na ako Deliver my? Okay, deliver my home. Hope, my hope. Okay, magandang magandang sinabi niya, my hope, unbeliever. Yung unbeliever, walang hope. Di ba? Bakit nagkakaroon ng meaning yung suffering ng believer that leads to hope? You know why? Kasi yung suffering, bagamat the same suffering with another person, yung Kristiyano, he does not suffer alone. Hindi siya nagsasuffer mag-isa. Sabi niya ni Eliza, my hope, kasi nakatali yung hope with a person. So that means, kapag ka nagsasuffer ka, whatever that is, actually yung kanya, eschatological na yun, malayo na yun kayo, advanced ang isip niya ni Eliza. Una, ang main difference mga kapatid, ang unbeliever, pag nag-suffer siya, he suffers alone. Kahit anong share niya sa kanyang asawa, kanya pa rin yung suffering na yon. Hindi niya pwedeng hatiin yung kanyang cancer. You suffer alone. Ang isang hindi mananampalataya, nagsasuffer siya mag-isa. Samantalang isang mananampalataya, even if he is alone, he suffers with Christ. Kasama niya si Jesus. Pakibasang Philippians 3:10. Ilang anong gagamitin natin? Ilang mga verses? 3:10. 3:10. Pakibasa. Yan ang participation ninyo. Pakibasa. Okay. Paano rin makikilala si Jesus? How will we know Christ? Ang kasama doon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, by the power of His resurrection and, ano English nun? By the power of His resurrection, ano English nung at pakikisama sa kanyang mga kahirapan. Anong English doon? Any English, ESV. Wala ako rito Naka-join. Ibig sabihin, mga kapatid, you will only know Christ ng malalim, katulad ni Apostol Pablo, through suffering. Through suffering. Kasi nandoon si Jesus, doon sa suffering na yon. At itong reason kung bakit maraming mga mananampalataya ang hindi lumalago, even if dumadanas sila ng suffering. You know why? Bakit hindi sila lumalago, hindi sila nagmamature? Kasi nga, wala sa picture si Christ.
Not necessarily because wala talaga sa picture si Christ, wala sa isip nila na si Christ nasa suffering. In other words, ang thinking nila, they are suffering just because they are suffering. At ano nagiging attitude ng taong nagsasuffer na hindi maliwanag sa kanya na si Christ kasama niya? Ano nangyari sa taong yon? Kahit Kristiyano siya, kahit mananampalataya siya. Anong nangyayari sa kanya whenever he enters suffering? Anong nangyayari sa kanya? Ano naging response niya? Nung tao na hindi niya alam na kasama ko pala si Jesus. Ano ang kanyang response sa suffering niya? Ano mga response? Juliet? Walang pag-asa, hopeless. Tama yon. Ano pa yung iba niyang response? Hopeless siya. Ano pa? Takot, may fear. Although may takot talaga, kahit naman siguro a believer tayo, may takot. Pero yung takot na naglilid sa despair, hopelessness. Pero ang malaking hadlang kung bakit hindi lumalago isang Kristiyano is because hindi niya naiisip na kasama si Jesus, resulting to what? Nire-resist niya. Nire-resist niya yung suffering. Paano yung nire-resist? Paano yung nire-resist yung suffering? Paano yung tinatanggihan? Paano niyang dinideny, nire-reject yung suffering? Paano lumalabas yun? By complaining. By complaining. Okay, nais kong maging maingat dito sa bagay na ito. Si David, si Job, mapabasa ninyo may mga lament. Pero yung kanilang lament, hindi naputol yung trust sa Diyos. Hindi naputol yung pagtitiwala sa Diyos. May mga mananampalataya na ang thinking nila, yung kanilang complaint is that I don't deserve this. Hindi ko deserve ito. Kaya nga may mga mananampalataya sa ating panahon na kapag nalampasan siya sa promotion, despite the fact na ginawa niya ang best niya, puro siya reklamo. I don't deserve this. And so, mapapansin mo yung taong, pansinin niyo sa church na ito, yung taong puno ng reklamo, ang napaka-immature. Napaka-immature ang taong punong-puno ng reklamo sa buhay. So that means, suffering, ang kaiba ng suffering, pag maliwanag sa atin, that in suffering, kasama natin si Jesus, mag-iiba yung ating pananaw. Bakit? Alam niyo kung bakit natin kasama si Jesus sa suffering? Anong purpose ng suffering para sa atin? Tayo mga dumadaan sa suffering. Anong purpose ng suffering para sa atin? To sanctify us. To sanctify us. Later on, makikita natin yung ibang mga reason, yung redemptive purpose ng suffering. Bakit nasa-sanctify tayo through suffering? Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus, sinanctify niya yung suffering. Noong siya ay pumasok sa suffering. Nung pumasok siya, he did not deserve to suffer. He entered suffering to sanctify suffering. Nakuha yung point? Pinasok niya yun, hindi dahil deserving siya. Pinasok niya para pabanalin yung suffering. So we desecrate suffering by complaining. Yung binawang banal ng Diyos na suffering, papasok ka rin doon na pinabanal niya at pagdating doon, sinasabi mo, ano ba naman ito? Bakit ba naman ganito? Do I deserve this? Yun ang dinedesecrate natin. But if we say, God, you sanctified this suffering, tulungan mo ako to be sanctified in this suffering. Yun ang kaibahan ng ating suffering. Pangalawa, yung suffering ang nagko-confirm
na tayo ay mga anak ng Diyos. Paano yun? Di ba ang tinuturo ngayon sa mga churches, paano malalamang anak ka ng Diyos? Pagdating mo sa church, anong sasakyan mo? Anong tinuturo ngayon? Ikaw ay anak ng Diyos, bakit? Kasi makapal yung bulsa, maganda yung bahay, at maganda yung sasakyan. Pero si Kristo, sa mga Kristiyano, yung suffering, kapatid, magko-confirm na ikaw anak ng Diyos. Basahin natin ang Romans 8:16, 17. Pakibasa. Romans 8:16 and 17. Gusto ko ng bilisan dahil may 15 minutes. Pwede ba mag 30 minutes pa? Romans 8:16 and 17. Romans 8:16 and 17. Pakibasa. English, Tagalog, para mabilis tayo. Bears witness with our spirit. Sige. Meron, no? Sige. Si Marieta. Okay, maliwanag, di ba? Maliwanag. Ang sinasabi dito, kung anak ka, tagapagmana ka rin. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano yung sinabing reason doon? Anong sinabing pinanggalingan nung reason ng tagapagmana? Sabi nila, kung tunay ngang nagtitiis. Mahirap bang magtiis kapag masarap yung ulam? Mahirap bang magtiis kapag naka-aircon ka? Kailangan bang magtiis kapag lagi may pera ka? Nagtitiis ka because may suffering. At ang confirmation na ikaw ay kay Kristo, ang identity mo kay Kristo is when you, ano ba nagtitiis sa English yan? When you suffer with Christ. Kapag ikaw ay nagsasuffer, nagtitiis, patient in suffering, that's the word. Doon mo sinasabing ako ay kay Christ. Doon mo mapapatunayan sa sarili mo, ako nga ba ay kay Kristo. Okay. Pangatlo, suffering, katulad ng sinabi ko kanina, it sanctifies us by purifying our faith. Yun ang naglilinis ng ating pananampalataya. 1 Peter 1:6 and verse 7. Ako nang babasa. 1 Peter 1:6 and 7, 1 verses 6 and 7. Sa mga ganitong kayo'y nagagalak. Sa ganito kayo nagagalak, bagamat kayo ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Bakit? Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Pinupurify niya yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi yung apoy magsasabi kung yung hawak mo ay ginto o tanso. Madaling mag-profess ikay Kristiyano na ikay mananampalataya if the weather is good. Pag walang problema, lahat tayo pwede tayo maging Kristiyano. Pag biglang bumagsak yung finances mo, biglang nagsara yung company mo,
Biglang isang umaga hindi mo alam kung ipapakain sa mga anak mo. Doon mo malalaman ngayon kung yung pananampalatay meron ka ay ginto o tanso. It purifies, suffering purifies our faith. Okay. So doon na tayo papasok, ano? Doon, ito na yung susunod natin, the redemptive purposes of suffering. Ano ngayon ang redemptive purpose? Pag sinabi redemption, ano ibig sabihin redemption? Tinutubos, di ba? Tinutubos. Yung isang tao, pagka siya ay may alahas, alam natin ito, nangailangan siya, ang gagawin niya, isasangla niya yung kanyang alahas. And then, may tubo yon, tutubusin niya by paying the value plus the interest, kukunin niya. In other words, ang redemptive purpose pag sinabi natin redemptive purpose of suffering, paano tayong babalik sa Panginoon? Ano ang ginagawa ng suffering para tayo ay makabalik, matubos talaga ng Panginoon? Yun ang redemptive purpose. Nire-redeem ng Panginoon. At ang pag-redeem niya sa atin through suffering. Siya mismo dumaan at tayo dadaan. So, tatlong bagay. Paano ginagawa ito ng Panginoon? Una, to make us like Christ. Ginagawa tayong katulad ni Jesus through suffering. Romans 8:29. Ang sinasabi sa Romans 8:29. Romans 8:29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una, itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Paano? Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay. Ano ang reason kung bakit tinatawag? To be like Christ. To be conformed to the image of Christ. Yun ang unang purpose ng suffering. Pain humbles us, teaches obedience, and shapes us to resemble Christ. Yun ang ginagawa ng suffering. Unang-una, to make us like Christ, katulad ni Jesus. Pangalawa, to display Christ's glory through our weakness. Ipakita yung kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng ating kahinaan. 2 Corinthians 12 na, naalala niyo si Apostol Pablo. Pinilit niyang hiningi niya na tanggalin yung thorn in the flesh 3 times. At yung 3 times na hindi yung, Lord, pwede ba tanggalin mo? Ayaw na pa. Lord, pwede ba tanggalin mo yung nagpapahirap sa whatever that is. It's not a simple prayer na ginawa ni Apostol Pablo. Nakiusap siya na matindi. Maaring nag-vigil siya. Maaring nag-fasting siya. For 3 times, sabi ng Panginoon, no, my grace is sufficient for you. At ano nangyari? Because of this thorn in the flesh, mga kapatid, yung thorn in the flesh na yon, nakapigil ba kay Apostol Pablo para gawin niya yung kanyang mission sa mundo? In fact, siya may pinakamaraming sinulat na letter. Siya, 19, if I'm not mistaken, 17 or 19. Siya may pinakamarami. While having that, thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano yun, kung ano yung thorn in the flesh na yun. Ibig sabihin, habang ginagawa niya, yung kanyang tungkulin, meron siyang suffering na dinadanas. In other words, mariribilang ang kapangyarihan ng Diyos kung ikaw ay helpless. Kung ikaw ay helpless. Si Pastor Nelma, naalala ko mga 2 weeks ago, nagturo siya sa pulpit at ramdam mo talaga yung pagkakaroon niya ng sakit. Bumagal yung kanyang pagsasalita, tapos mababa yung kanyang mga tono ng boses niya, at yung halos monotonous yung kanyang pagsasalita. But out of that, preaching,
May isang umaattend sa amin na isang siguro mga 18 years old na babae. Hindi niya mapigilang umiyak. Napakasimple ng preaching. At yung babaeng yun ay talaga, yung babaeng bisita namin na yun ay talagang has been with us for several years. Pero out of that simple, that weak preaching ni Pastor Nelmar, may isang umaattend na hindi niya napigilan yung sarili. All throughout, umiiyak siya. Anong point doon? Bakit ba siya umiyak? Kasi na-display yung glory ng Diyos sa weakness niya. Kapatid, kapag ka ikaw may suffering, at kapag ang ginagawa mo, isasabihin mo, do I deserve this? Do you think God is glorified? Nag-glorify ba ang Diyos doon? O alam ng kapatid that you're suffering and yet sinasabi mo, God is good. Napakabuti pa rin ng Diyos. And you are not faking it. Dahil totoo naman para sa iyo. Palagi nag-glorify ang Diyos doon. Ang thinking kasi natin, ang Panginoon nag-glorify kapag tayo binigyan ng ganito, binigyan ng ganon. Pagka ako'y na-promote, nag-glorify ang Panginoon. Pagka ako ay healthy, nag-glorify ang Panginoon. Pagka na walang problema, mag-glorify ang Panginoon. No! Mas nakikita ng mundo, mas nakikita ng daigdig ng kapitbahay natin, ng mga kamag-anak natin, kung sa suffering nakikita nila, paano natin i-glorify ang Panginoon? By humbly submitting, by humbly understanding, anong purpose niya, submitting ourselves, and still ginagawa natin dapat natin gawin. Bakit ko tinuturo ito mga kapatid? Bakit ko tinuturo ito? As a young church kayo, as I understand, 5 years kayo sa Reformation, I've been through a church na nagsimula talaga sa bata. You know what? Anong ang pinaka-problema? Usually naging problema ng bagong church, 5-6 years old na church, puro reklamo. Puro reklamo yung mga tao. Napaka-immature eh. Ang ginagawa nila ay konting problema, magtatampuhan. Hindi kakausapin yung isa. Absent. O kaya ay may konting problema sa pananalapi. Nagtatampo, hindi pupunta ng church. Hindi ba? Hindi magpe-pray. Nagtatampo sa Diyos. In other words, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, as you grow, magsasuffer talaga kayo. Bawat isa. Pero kung ang ating thinking, nagsasuffer ako, dinaanan na ni Jesus yung suffering, He made it holy, therefore dinadaanan ko yan to make me holy. Kapag ganun thinking natin, anumang suffering, mga kapatid, hindi ko sinasabi sa inyo na ngayon hindi ko sinasabi sa inyo na pagka ako nagka-cancer, alam ko na yan. Sigurado ang aking response, ganito. No, I don't know. Hindi ko maintindihan yung kapag alam mo na matagpuan na may cancer na ako, mabalitaan ko may cancer ako, meron kang colon cancer stage 3. Hindi ko alam kung ano magiging response ko. Hindi ko alam kung yung response ko katulad ng sinasabi ko ngayon sa inyo. But at least I know. The question is, ano ang response ko? Ngayon, how much more kung hindi natin alam? Di ba? How much more kung hindi natin alam? Anong ginagawa natin palagi? Pag hindi natin alam, reactive tayo. Imbis na mag-respond tayo ng tama, nagre-react tayo. Magagalit, may inis, magtatampo, mawawala ng ilang araw, hindi a-attend, hindi makikibo. Alam niyo, ang aking burden sa church na ito,
Ang burden ko mga kapatid, huwag nyo nang danasin yung mga dinanas ko sa mga church na dinaanan ko. And I understand kung bakit masipag kayong mag-aral ng doktrina. But that is useless. Kung wala yung conformity ng image ni Jesus, hindi hinahangad ng Panginoon na punong-puno yung brain mo. Ang hinahanap niya yung holy yung puso natin. Kaya nati-turn off ako minsan sa mga pagsasama-sama ng mga kabataang mga nagre-reform. Wala silang pinag-usapan yung malalalim na What's that? Kung hindi naman tayo marunong tumugon sa mga trials. Puro brain top-heavy ka nga, top-heavy. Puro dito. And yet, mahina yung paa. That's the reason. Yun ang reason ko kung bakit ito yung nagiging burden ko. And also, burden ko rito sa church namin kasi nagtatandaan na. At marami rin talaga rin dumadanas sa mga suffering. That means, mga kapatid, to display Christ's glory through our weakness. Ano pa? Ano pang ginagawa ng suffering sa atin? Anong ginagawa ng suffering sa'yo? Pagdating sa mga material goods sa mundong ito. Anong ginagawa? Ha? Ano na? Win. Parang gano'n. Win, anong gano'n? W-E-A-N. Oh, yun ba yan? Win. Hindi W-I-N, W-E-A-N. Para inaawat. Parang bata na dumedede, inaawat na siya, win siya. Tama yun, ano? Okay, may nakakita na ba kayo ng yung mamamatay na siya, yung actual mamamatay na, o kaya yung o kaya ay matindi yung kanya, o kaya terminal na yung kanyang sakit. At nagsasabi siya na pakibili nga yung sasakyan na yun kasi maganda yung sasakyan na yun. May nakita na kayo ganon? Yung mga nasa terminal illness na. Tapos, pag kinausap mo anong wish mo? Mabili ko yung sasakyan na yun. Pwede ba pakibili? Yung magandang brand. Hindi yun. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ginagawa ng trial sa atin, inaawat ka. Inaawat ka doon sa mga temporal things kasi alam mo na hindi importante yun. Yun ang purpose ng trial. Ngayon, kapatid, makakapili ka ba ng trial mo? Makakapili ka ba ng trial ng suffering? Makakapili ka ba? Mapipili mo ba? Kung pwede nga sana, no? Sana ang trial ko ganito. Mag-ingat ka. Pag sinabi mo sana yung trial, kasi hindi definitely iba ibibigay. Mahirap kasing intindihin. When we are under trials, at wala itong mga bagay na to, mahirap intindihin kasi tayo ay in pain. Diba? Tayo in pain. May pain kang dinadanas eh. Kaya ikaw nagugulo. Gulo ang desisyon mo, gulo ang iyong disposition. Kaya ibig sabihin, ang point ko lang, if we understand these things, meron tayong handle. Meron tayong handle, may panghahawakan tayo. It produces pain and suffering produce hope and eternal perspective. Kaya pansin niyo, ba kung makakausap ninyo yung mga taong under pain, yung lalo si Johnny Erickson Tada, who is in constant pain, hindi siya naghahangad na makita niyo sila, hindi sila naghahangad na sana lumaki pa bahay ko. Sana tumaas pa yung posisyon ko. Sana lumaki pa yung bank account ko. You can never hear that from a person in pain. Kasi ang perspective niya, eternal. Yung kanyang pananaw, eternal. Yan ang problema. Yan ang problema kapag ang isang taong nagsasabing Kristiyano, wala siyang trial. Wala siyang suffering. Ang nakikita niya rito sa mundo.
Suffering and trials produce hope and eternal perspective kasi sinishift niya yung focus from temporary comfort to eternal glory. Yun ang ginagawa sa atin ng suffering. Okay, tapos na yan. Yan ang redemptive purpose. Pero tingnan natin mga kapatid, na ang suffering din, ginagamit ng Panginoon para tayong maging witness. Suffering as witness. Kasi ang suffering, kapatid, kapag dumadanas ka ng suffering and you are suffering at maliwanag sa iyo, I'm suffering for Christ, it becomes a platform for the gospel. Platform yan. Kapatid, kapag ikaw ay maraming alam sa Biblia, maraming alam sa doktrina, sino mawiwin mo sa iyong side? Usually, para sumama sa'yo. Maraming alam tungkol sa doktrina. Mas masipag ka talaga sa pag-aaral and dapat lang. Sino ang usually mawiwin mo? Para maging kabahagi ng iyong wini-witnessan. Maging kabahagi ng to be on your side. Usually, ang nagiging nawiwin mo, yung interesado lang dito. Interesado na sa mga sa intellectual things. Pero yung mga nahihirapan sa buhay, how would you win them sa doctrine? Paano i-win yung, for example, yung mga may pagsubok pagdating sa relasyon? Tuturo mo yung eschatology, revelation. Meron, of course, meron doon. Pero pag nakikita nila yung suffering mo, and you suffer, you understand that this suffering has a purpose, at kumikilos ako ayon sa purpose na yon, ayon sa nais ng Panginoon sa akin, what do you think will that person do kapag sinabihan mo siya about the gospel? Maniniwala siya. Maniniwala siya. Because your suffering became the platform for the gospel. So paano natin ngayon ipaparanas? Okay, tanong ko kayo. Paano natin ipaparanas yung suffering as a platform for the gospel? Paano natin gagawin 'yon? Paano? Paano ang disposition? Paano? Tanong ko kayo, paano? Ano yung disposition? Ano yung ating attitude when we suffer? Paano? Anyone? 5 minutes na lang. Paano natin ipapaunawa? Ang suffering natin nagiging platform. Tinutungtungan natin to call other people to Christ. Paano ka ngayon tatayo sa platform ng suffering? Paano ka nakatayo? Paano? What will be your aura? What will be your attitude? Ano ang dapat nakikita sa atin ng Panginoon? Anong ibang tao? When we invite people to Christ, even if we are suffering. Paano? Yes, Ate Marieta. Yun ang tanong. Paano nga? Kaya paano? Dahil Okay. Okay.
Mm. Okay. Masaya. Oh. Okay. Difference, okay. Mm. Okay. So ano yung response natin sa suffering? Knowing it was sanctified by Christ, knowing na ang purpose nun i-sanctify tayo, papasok tayo doon sa lugar na yon para ma-sanctify tayo, para maging mas banal tayo, knowing na po pwede tayong maging witness sa ibang tao. Ano ngayon ang dapat nakikita sa atin, even, that's the word, even if we are suffering. Even if we are suffering. Ano dapat nakikita? Yung point ni Ate Marieta, kwento niya, yun nga, yung ibig sabihin, wala siyang fear. Wala siyang takot because she has that hope. Okay, mga kapatid, if you have that hope, ano ang iyong damdamin? Ano yung damdamin? What is the fruit of the Spirit? Joy. Joy. Di ba? Yung unbeliever na may stage 2 cancer, he will suffer alone. So despair. Ikaw, stage 4, terminal ka, may pag-asa ka, pwede kang mamatay, pwede kang mabuhay, pero most probably mamamatay ka. You have hope, you have Christ, you have everything in suffering, and therefore you are joyful. Meron kaming member sa church, lagi sinasabi ng misis ko, lagi siyang nare-rebuke nung member namin na yon. Not because nire-rebuke siya. Nire-rebuke nung member namin yun. Pero yung member namin na ganito, nakatira siya sa bundok, babae siya, dalaga, walang asawa, tapos may mga magulang siya na alaga, may edad na, may mga pamangkin na parang siya na ang nanay, kasi pinabayaan ng mga kapatid niya, no? Sa bundok na yun, bababa siya, wala siyang pera. Wala siyang pera dahil ang pera niya, wala naman siyang fixed na trabaho. Pag umuulan, alam namin hindi siya makakababa. Pero pag umaambon, nandyan siya. At pagkakausap mo siya, wala siyang sinasabi, do I deserve this? Bakit ganitong buhay? Para siya, parang yung mukha niya, parang kinarb na nakangiti palagi. Pagkausap mo siya, puro pasanay. Alam mo, bumaba ako, niisip ko wala akong pera, paano kaya makakapunta sa church? Paano kaya yun? And then, meron pa akong kapitbahay na nagta-tricycle. Pinasakay ako ng libre. Praise God! Araw-araw mo ganun ang kasama mo, ano ang mangyayari sa'yo? So sabi, itong kapatid ko, laki ng problema. And yet, joyful in the Lord. Ano palagay nyo mangyayari sa church na ito kung lahat tayo ganun? Palagay nyo? Para kayong honey, nag-a-attack ng bee. Diba? You cannot attract fly with vinegar. Sabi nga, ibig sabihin, puro ka bitterness, puro ka tampo, puro ka pag-withdraw, puro ka excuses, puro ka in everything. Mga kapatid, dadaan tayo sa suffering, sa trial. Kasi yun ang pinirmahan natin. Nung tayo nagsabing we are under the Lordship of Christ, dadaan tayo sa suffering. Ang question ngayon, paano ang witness mo sa suffering? Ano yung platform na yon? Ano ang nakikita sa iyo sa suffering? Sana tina-challenge ko kayo. Nais ko na makita ang church na to na hindi lang kayo masaya dahil nagtatagpo-tagpo kayo, may masarap na pagkain, at talaga namang ni-enjoy niyo yung aircon,
Pero sana pag bumalik kayo sa kantin ni Kuya Rudy, kahit sa sobrang init, nakangiti pa rin. Nagpapasalamat. Salamat sa Panginoon. Kung anong init ng bubong, siya rin ang init ng gospel. At yun ang init ng puso ko. Ano kaya ang witness na may papakita ninyo mga kapatid pagka ganun? May joy sa suffering. Ano palagay nyo? Unimaginable. Ang dami siguradong ma-attract. Ano nangyayari doon? Bakit ang liwanag ng ilaw sa lugar na iyon? Okay, so panghuli, because yung ating suffering ay temporary, meron tayong hope beyond suffering. Katulad sinabi ni Ate Marieta, siya ay hopeful kasi alam niya na yung present suffering is temporary. Sabi nga na Apostol Pablo, kung makikita niyo yung kanyang catalog ng mga suffering, mga pinagdaanan niya, sabi niya, alam niyo yung description niya sa mga dinaanan niya, 3 beses siyang lumubog. Tapos 5 beses siyang hinagupit ng 39 times. 5 beses. Tapos siya ay hinabol ng mga tao, gustong patayin. Tapos siya ay ini-slander, minamaliit. Ano ang description ni Apostol Pablo sa kanyang mga suffering? Sabi niya, light, momentary. Double negative. Magaan na, sandali pa. Light and momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory. Ang purpose ng suffering is to win us from the world, to win us from materialism, and to prepare us for a heavy, eternal weight of glory. Kasi naniniwala siya, sabi ni Apostle John, sa Revelations 21 verse 4, He will wipe away every tear. Panandalian lang kapatid. Hindi ko alam kung anong sinasuffer nyo ngayon, but of course, iba-iba extent ng ating suffering, degree, iba-iba. Kaya sana kung halimbawa ikaw ay mayroong suffering na matindi, huwag kang mainggit doon sa kapatid mo na kakaunti ang suffering. No? Huwag kang mainggit doon sa kapatid mo na kung ikaw ay hirap sa financially, huwag kang mainggit sa kapatid mo na madali sa kanyang finances. Kung ikaw ay mayroong ailment, marami kang sakit, huwag kang mainggit sa kapatid na kakaunti ang sakit. May kwento si St. Francis of Assisi. Nung siya ay matindi na yung sakit niya, matindi na yung kanyang kahirap, na naghihirap na siya ng gusto. May lumapit sa kanya isang brother, isang monk din. Sabi sa kanya, kapatid, napansin ko na napakabigat ng kamay ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ininterpret ng kapatid na yon na yung dami ng matinding karamdaman niya, yung bigat ng kamay ng Diyos. Na-offense si si St. Francis of Assisi. Nirebuke niya yung kanyang yung brother niya. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sabi niya, hindi tama yan. Ang ginawa niya, nanalangin siya, St. Francis of Assisi. Lord, sabi niya sa Panginoon, kung kalooban mo, nadagdagan pa ang pagdurusa ko, loobin mo so that I could glorify you more. Ang hirap nun. Sakit nga lang ng ngipin, gusto ko na umalis ka agad eh. Sana mga kapatid, magkaroon tayong ibang perspective. So whatever you're suffering right now, huwag mo sabihin hindi kasama yan sa suffering mo. Physical, social, relational, huwag naman sana psychological, financial. Sana makakita mo kapatid, may purpose ang suffering for you have now the opportunity to glorify Christ. Okay, may tanong ba? O may tanong ba? May gusto kayong ilapit sa idagdag?
Walang tanong, walang ano. O, gutom na, gutom na. Yung suffering ng gutom. Kaya pa, kaya pa. Okay. Kung wala na, Pastor, baka may ano ka, may gusto idagdag. Yes. Oh. May dagdag, wala na, wala na. So, anyway, so kung ano, kung mayroon tayong question mamaya, even through our fellowship, manalangin tayo. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat at sana yung weakness ng iyong lingkod na ito, ang makita, Panginoon, the pure word. At Lord, how I pray for this church na makita si Christ through suffering. Makita si Kristo sa bawat isang dumadanas ng suffering and trial and pain. Lord, help them. Hindi nila kaya ito. Hindi namin kaya ito. We need you. Kaya sana ang knowledge na itong kaalaman na ito would be sufficient for us to go on with the present pain or trials na aming dinadanas. Maraming salamat, Panginoon, naway maluwalhati ka pa rin sa ngalan ni Jesus. Amen.